Mga ka-Republic, tulad ng pangako ng Ginebra coach, tatapusin nila on a high note ang elimination game. Ginarote ng Jenkins ang Elasto Painters sa second half ng kanilang laban kagabi. At kagabi rin, opisyal na inangkin ng SMB ang top seed position sa team standings upang maikasa ang pakikipagsagupa nila sa number 8 na Meralco. Habang ang Grand Slam seeking TNT ay muling makikipagtuos naman sa Magnolia. At may twice to beat bonus ang hot shots. Do or die game ito para sa tropang 5G at dito malalaman kung paalam na ba sa pangarap nilang Grand Slam. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, maagang nagpakitang gilas ang Ginebra sa sagupaan nila ng rain or shine kagabi. Seryoso agad ang Jenkins na makapag-create ng separation as early as possible para burahin ang pangamba ng kanilang mga fans na baka sila'y magkampante at masingitan pa ng Elasto Painters. Kung madidisgrasya ng ROS ng 14 points o higit pa ang Ginebra ay maaagaw pa ng mga ito sa Jenkins ang number 4 position. Ngunit alam ng mga players ni Team Co ng posibleng mangyari sakaling masurpresa sila ng magpipintura. Kaagad nilang tinambakan ang ROS at lamang sila ng 11 points sa pagtatapos ng first quarter 32-21. Pero nag-regroup ang Elasto Painters at sa pangunguna nina Adrian Nucum at Leonard Santillan. Sa second quarter ay nakahabol ang mga ito. Natunaw ang 11 kalamangan ng mga mag-aalak. Dikit na ang score sa pagtatapos ng second period, 45-43. Fresh from the dugout, muling nagseryoso sina Malonzo, Thompson, Japet Aguilar at Stephen Holt kasama si RJ Abarientos para dahan-dahang alisan ng kulay ang pintura ng rain or shine. Kitang-kita sa laban, kontrolado ng mga mag-aalak ang tempo ng laro. Lamang na ulit ng 7 puntos ang Jenkins sa pagtatapos ng third quarter, 74-67. Nais maniguro tulad ng pangako ni Team Cone, gumawa ng 18 tutura ng Ginebra sa fourth quarter para tuluyang lagutin ang pag-asa ng Elasto Painters. At sa pagtunog ng final buzzer, lamang ng 18 puntos ang mga mag-aalak, 98-80. Gaya ng SMB at Magnolia, nagtala ng A3 win-lose record ang Ginebra. Pero dahil sa inferior quotient, nasa number 4 ang Jenkins samantalang naharbat naman ng SMB ang top seed. Number 2 ang NLEX at number 3 ang Magnolia. Tatlong SMC teams ang nasa top 4, isa mula sa MVP group, ang NLEX. Sa Miyerkules, June 18 yan, simula na agad ng quarterfinals. Hawak ang twice to beat advantage, haharapin ng NLEX ang rain or shine. Ngunit mas magiging kapanapanabik ang main game, Talk and Text kontra sa Magnolia. Do or die game ito para sa tropang 5G. Malaki ang nakataya rito para sa kupunan ni Chot Reyes. It's either may isa pa silang chance o dito na matutuldukan ang inaambisyon nilang Grand Slam title. Matapos masungkit ang kampyonato sa dalawang naunang conference ngayong season 49, nabuksan ang pinto para sa MVP flagship franchise upang pangarapin ang three-peat o 3 kampyonato sa loob ng isang season. Gumawa ng paraan ang TNT na mapalakas ang kanilang backcourt upang palakasin ang kanilang kampanya. Nasungkit nila si Jordan Heading. Ang problema, obvious na wala pa sa kondisyon ang Phil-Aussie combo guard dahil kaka-recover pa lang nito from injury. Dalawang malaking laro ng TNT ang natalo mula nang maglaro sa kanila ang dating Converge player. At sa Miyerkules, maraming mag-aabang kung makapagpapakita na ng magandang performance si Heading. Hindi lang ito ang aabangan ng mga fans. Aasa ang kanilang mga supporters na puputok sina Calvin Oftana at RR Pugoy upang makahirit pa ng isang laro. Huwag kakalimutan, galing na ang TNT sa ganitong do or die game. Nang malamangan sila ng Ginebra sa best of 7 sa Commissioner's Cup Finals, 2-3 ay nakabounce back pa sila. Nadali pa nila ang Jenkins sa Game 7.
Sa kabilang banda, may gusto ring patunayan ang Magnolia. Sawa na si Chito Victorero na tawaging Intro Boys ang kanyang kupunan. Matapos ang di magandang performance sa nakaraang Commissioner's Cup ngayong All-Filipino Conference, ay gusto nilang bumawi. Patuloy na nagpapamalas ng steady performance si Save Lucero at nagiging major contributor ito sa tropa ni Coach Chito. Sa huling laban ng Magnolia at TNT, si Lucero katulong sina Ian Sanggalang, Aris Dionisio, kasama sina Mark Barroca at William Navarro, nahirapan sa mga ito ang talk and text. Sa darating na araw ng Miyerkules, ang 5 nabanggit ang susubukang pigilan ng depensa ng tropang 5G. Kapag nabigo ang TNT na pigilan ang mga pambato ng pambansang manok, posibleng hahalikan na rin nila ng paalam ang hinahangad na Grand Slam. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin na walang magtatagumpay na vlogger, kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa iyo, Frederick Reyes mula sa Gamo, Isabela. Shout out sa iyo, idol. Sa iyo rin, Reynaldo Marcelino. Ito ang gusto ko, malakas ang loob, magcha-champion daw ang Ginebra. Sa iyo rin, Colo Garcia, congrats daw sa gym. Yes, nanalo kagabi. Ay, nung isang gabi, kagabi. Sa iyo rin, George Tolentino. Shout out sa iyo, idol. Salamat sa laging panonood. Sa iyo rin, Rosemary Juan at sa iyo, Ria. Happy watching sa inyong maglola. At sa iyo rin, shout out Norman Flores. Panalo tayo, supporter tayo, sabi niya. Sa iyo rin, Nelson Reyes mula naman dyan sa Saudi. Shout out sa iyo, idol. Ingat ka lagi dyan. Sa iyo rin, Borlagatan Donald mula naman dyan sa Singapore. Ingat ka rin lagi dyan, kabayan. At sa iyo rin, Kurubin Pagtakhan, sure na ba may laban pa? Shout out kina Ben, Jen at Chiro. At sa iyo rin, Willie Bardahe. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.